Anyways, oy, dito naman tayo. Namiss ko si Namiss ko yung fake news peddler na Malacanang Putang ina, buhay na naman to. May mukha pang talagang ihaharap tong hayop na ito. Sa kabila ng katarantaduan niya ng amo niya na nagpakalat sila ng mga peking balita sa Pilipinas. Kasi saldi ko nahuli na, binago pa niya, nagkaroon pa siya ng diksyonaryo, yung diksyonaryo ng mga tanga. Oo, may mukha pang ihaharap itong losyang na ito. Oo, sabi niya may mensahe daw ang palasyo sa mga nagkakalat ng fake news. Di kayo nakakatulong sa ekonomiya. Gago, ikaw nga puro fake news eh. Puro ka fake news. Kayo ni Bongbong, puro kayo kapikian. Lahat, puro peke. Wala na kayong inilabas dyan na balita na nagkatotoo. Puro katarantaduan. Mamaya papakilala ko sabi nito, di ba? Sabi nila maganda raw ekonomiya, mababa na ang krimen. Maayos daw buhay ng mga Pilipino. Oh, ang fake news daw hindi dapat pinagkakapirahan. Sige nga, ano sinasabi nito? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released after posting bail dahil nga po sa kaso niya linking to false information about the president's health. Siguro po yung pagkakaaresto niya, anong klaseng mensahe po ang ipinaparating nito pagdating sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, and should the public expect more cases to be filed? Ulul, may impormasyon, putang ina mo. Yung network nyo, puro peke rin balita nyo. News 5. Tapos kayo mga peke, puro kayo mga fake news peddler, lahat kayo dyan, nagsama-sama kayo, puro kayo mga ulul. Takin mo, si Claire Castro, ginagawa na kayong tanga, putyang ina, tuwan-tuwa ka pa. Ganyan kababa ang uri ninyo, mga Malacanang press corps. Hindi nyo kayang i-challenge si Claire Castro. Bakit? Anong kinakatakot nyo? Mawala yung kita nyo? Kumikita ba kayo dyan, ha? Ay lang yan, fake news, fake news. Ano, wala lang yung fake news. Guilty beyond the reasonable doubt dapat. Si Jay Sonsa, bakit? Convicted na? Oo, hindi mo masasabing fake news yun. Hanggat hindi naglalabas ng medical bulletin itong mga tarantadon to. Yun lang naman ang makakapagpatunay kung fake news yung binalita ni Jay Sonsa eh. Maglabas siya ng medical record na wala talaga siyang cancer. Di ba? Bakit hindi nyo hingin yan sa kanya? Oh, katulad nun, sinabi ni Amy Marcos, addict daw yan. Oh, dininay ba niya na addict siya? Di ba tinatawan-tawanan lang kayo? Naglabas na ba siya ng drug test result? Nagpa-drug test na ba siya? Oh. Alang iya kayo talaga, oh. Mga maaresto pa po bang individual kaugnay ng maling impormasyon? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Wow! Galing sa'yo, Claire Castro? Paano ka nakakatulog ng mahimbing? Eh, ikaw ang mukha ng fake news sa Pilipinas. Kayo ni Bongbong, parehas kayong fake news peddler. Ang dami mo ng mga statement na sumablay. Puro peke yung mga ibinabalita ninyo. Pinagkakapirahan. Ikaw ang pinagkakapirahan mo ang pagiging fake news peddler. Gamit pa ang pera ng taong bayan. Papaano? Pasweldo ka ng taong bayan, tinatarantado mo yung taong bayan sa mga press statement mong ulul ka. Ano to, baliw? Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya. Okay na proud si Gago, no? Proud na proud. Ang pagpapakalat ng fake news ay hindi daw nakakatulong sa ekonomiya. O, ano ng ekonomiya ba natin ngayon? O, eto, di ba sinasabi nila maayos ang sabi ni Claire Castro, maayos daw ang lagay ng ekonomiya natin. Pinakamataas daw. Ayan, inflation. Anong masasabi niyo sa inflation? Inflation rate in 3 years. The Philippine Statistics Authority reports that April inflation spikes to 7.2%. To break down the numbers, Che Sulit joins us live from Quezon City. Che, go ahead. Yes, Mai, the ongoing conflict in the Middle East has continued to weigh on consumers' pockets. The country's headline inflation rate spiked to a 3-year high at 7.2% in April. 3-year high at 7.2%. Ang inflation ng Pilipinas, pinakamataas ngayon. At 3 taon nang sunod-sunod na pinakamataas. Sinasabi mo, Claire Castro, maayos ang ekonomiya. Sinabi ni Bongbong Marcos na okay tayo, walang krisis. Patantaas ng inflation. At ang driver ng pagtaas ng inflation is agricultural products, bigas, isda, pagkain. Akala ko ba kontrolado ninyo yung agriculture sector? Kung hindi ba fake news yan, tarantado ka, eto ka Di ba napaka-fake news mo? Tas ang lakas ng loob mo, sasabihin mo na hindi dapat pinagkakakitaan ng fake news. Ano palang ginagawa nyo? Hindi ba yan ang pinagkakakitaan nyo, pagkakalat ng fake news? Walang hiya ka, Claire Castro. Ang tigas ng pagmumukha mo para sabihan ng taong bayan na wag mag-fake news. Unang-una sa lahat, hindi kayo naglalabas ng totoong mga datos. Hindi kayo naglalabas ng medical bulletin. Papaano nyo ngayon? Ngayon, nasa korte tayo. Jay Sonsa, ba't mo pinalabas ito?
O kasi may nagpasalin din sa akin yan. Naniniwala naman ako dyan. Bakit? Kasi nga, ang presidente ba natin, paano mo masasabing fake news yung sinabi ni Jay Sonsa kung hindi naglalabas ng medical bulletin na pirmado ng mga doktor si Bongbong Marcos na cancer-free siya? O, baka kaya ayaw niyang maglabas ng medical bulletin kasi baka may cancer nga talaga. So maa-acquit ba si si Jay Sonsa? Kung ako ang judge, i-acquit ko si Jay Sonsa. Bakit? Buti sana ko pag naglabas si Bongbong ng totoong medical bulletin galing sa St. Luke's. Doon masalaman mo na yung pinakalat ni Jay Sonsa, peke. Paano mo malalaman peke yung pinakalat ni Jay Sonsa kung hindi naman kayo naglalabas ng totoong dokumento? O, ilagay natin. Halimbawa, sinabi ko, adik yan. O, sinabi nung kapatid, sinabi ko, adik yan. O, ngayon, demanda mo ako, fake news, nagpe-fake news ako kasi hindi naman siya adik. O, paano ko malalaman hindi siya adik? Wala naman siyang drug test result. O, meron siyang drug test result nung nakaraang eleksyon. Nakaraan pa yun. Gusto namin yung bago. Bago pa siya tumakbo at bago pa siya maging presidente, gusto namin malaman kung ngayong presidente siya, hindi na siya adik. O, di ba? O, paano mo ngayon sasabihin na fake news ako? Naglabas na ba kayo ng negative drug test result na dugo at saka buhok? Wala naman. So sabi ko nga, I will stop calling Bongbong Marcos as bangag dahil yung kapatid naman niya nagsabi. Alangan hindi ako maniwala sa kapatid. Sa isang matris galing yan. Sa isang buray lang naman lumabas yan, dalawa na yan. So maniniwala ako doon. Sinasabi ni Aimee, addict daw yan . Katulad ngayon. Ano sabi ni Aimee doon sa nakaraang doon sa nakaraang statement niya? Labas-pasok daw si Bongbong Marcos sa ospital. Anong ginagawa nun? Kumakain doon? Di ba? Mag-a-assume ka ba na talagang may malalang sakit yan? Yung kapatid na nagsasabi, labas-pasok sa ospital. Anong ginagawa niya? Hindi naman mega mall yun. Hindi naman beer house yun. Gagawin niya sa ospital, ba't sa labas-pasok? Di ba yung sakit siya? Bakit hindi mo na lang i-disclose kung ano yung mga sakit na yan? Diverticulitis lang, labas-pasok ka? Pati kayo kasi hindi nyo kaya maglabas ng mga medical bulletin. Ma-acquit si dyan. Si Jay Sonsa dyan kasi wala naman kayong pruebang pinapakita that says na peke yung niya. Yung jumping jack siya? Nag-jogging siya ng 3 hakbang? Ano na yun? Medical bulletin na yun? Nagpagod ka pa. Nag-jogging pa siya. Kulang na lang tumambling tsaka iumpog yung ulo niya sa semento. Maglalabas ka lang ng medical bulletin, hindi mo na kailangan mag-jumping jack . Yung mga inutil kasi kayo . Dito pa lang sabi niyo maganda ekonomiya, tapos hindi naman pala. Ito naman, pati yung pahayag ni Inday Sara, binira din niya. Sige, bira ng bira, Claire Castro. Ano na naman ang iniiyak ng butsi mo? Binanata ng palasyo ang pasaring ni Vice President Sara Duterte ukol sa presidential elections sa 2028. Sabi kasi ng bise, nananalangin siya na matuloy pa ang... Hindi naman pasaring yun . Ito ring reporter na to, tanga rin . Ang tagal-tagal na rin nagre-report, bobo pa din . Hindi naman siya nagpasaring, sinabi lang niya, nananalangin siya na sana magkaroon ng eleksyon. Sana magkaroon ng eleksyon. Kasi sa gulo ng nangyayari ngayon, baka paano kung magunaw ang mundo bukas, hindi na magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Nagdadasal siya na sana magkaroon ng eleksyon at magkaroon ng malinis na eleksyon. Sino ba naman ang ayaw ng malinis na eleksyon? Ang sinasabi nito is may pasaring. Hindi naman pasaring yun . Hindi pasaring. Tinanong si Inday Sara. Tinanong si Inday Sara. Inday Sara, are you ready to become the next president of the Philippines? Ano sagot niya? I'm always ready. Trabaho ko yun . And ngayon, I'm the presumptive candidate for 2028 because I declared my candidacy already. I just hope, yun ang sabi niya, I just hope that there is an election on 2028. Sana magkaroon ng eleksyon. Pinasaringan niya ba si Bongbong doon? Hindi naman. Ba't umiiyak ka, Claire Castro? Kala mo kasi paming karakter. Akala mo asawa ni Bongbong . Hindi mo kasi pagsalitain si Bongbong, puro ikaw na lang. Putang inang yan. Pares naman kayong tanga. halalan. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Base, ano ba ang reaksyon mula dyan? Ruth, hindi pinalagpas ng Malacanang ang mga pasaring ng ilan sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong. Sabihin mo, hindi pinalagpas ng fake news peddler ng Malacanang ang mga pasaring. Hindi ba banas na banas ka nung nakaraan, Maricel Halili, ginagawa kayong tanga ni ginagawa kayong buloloy ni Claire Castro. Sabi niya, pag sinabi mong nahuli, napahinto mo. Ang inan niyan. Tapos pumayag kayo. Walang iya, Marcos, kabilang na nga dyan yung mga pahayag na binitiwan ni Vice President Sara Duterte at ng kapatid nito mismo na si Senadora Aimee Marcos. Puro intriga at halatang sabik sa usapang halalan. Ito ang naging... Sabik na talaga, hindi lang si Inday ang sabik. Actually, ang sabik na sabik yung taong bayan na magkaroon na ng halalan. Sana nga bukas halalan na. Ako sabik na sabik talaga ako sa halalan. Kasi gusto ko nang mapalitan na si Bongbong Marcos. Yung wala ka nang, hindi na mamumutawi sa bibig mo si Bongbong Marcos dahil salot sa bayan niya, salot ng lipunan yan .
Oo, kumbaga sa alam mo yun, dumi. Ano yan eh, salmonella. Siya ang cause ng pagtatain ng bayang Pilipinas, maniwala ka. Sa totoo lang, wala namang cancer si Bongbong, siya ang cancer ng bayang Pilipinas. Oo, siya ang tumor na kailangan tanggalin para dumaloy ng maigi at maging healthy itong bayang Pilipinas. So, sabik si Inday, more on kami yung sabik na magkaroon na ng eleksyon para matapos na paghihirap ng bayang Pilipinas. Salot kayong dalawa eh. Ugo ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Ang fierce oh. Ang fierce. Kala mo hindi nagpi-fake news ang gaga oh. panayam niya sa The Hague. Tinanong kasi si VP Sara kung handa na ba siyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Tugon dito ni VP Sara, nananalangin siya na magkakaroon o matutuloy ang eleksyon sa 2028. Hanga din umano niya na ito ay maging tapat, maayos at payapa. Sa ngayon, maituturing na presumptive presidential candidate si VP Sara dahil nagdeklara na siya ng planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa gitna ng kinakaharap nitong impeachment complaint. Pero hirit sa kanya ni Jose Castro, kitang-kita na nangingiti ang bise habang sinasagot ang tanong. Marahil umano ay natatawa. Nang yan chismosa yan. Nangingiti. Ikaw nga, kinikilig kay basang-basa yung pek. Kapag si Bongbong pinag-uusapan eh. Nanginantay ka eh. Kapag si BBM eh. Tapos pag si Inday Sara, gagalit ka. Ayop naman talaga tong babae na tong ngiting-ngiti. Pati yung pagngiti ni Inday Sara, apektado ka. Bawal nang ngumiti ngayon si Inday. Sobra ka naman. Ikaw may-ari. Bobo talaga eh, no? Pa rin siya sa mga sinasabi niya. Kita raw kasi ang kasabikan nito sa usapang halalan habang si Pangulong Marcos ay abala sa pag-aayos ng problemang dulot ng krisis sa Middle East. Yung pag-aayos dulot sa krisis, wala nga naayos. Ano namang inaayos ng ulol na yan? Yan lang yung may inaayos na walang naaayos. Yan lang yung busy sa trabaho, wala naman nagagawa. Putang ina, puro pagbibigay ng bigas ang ginagawa ng tarantado na yan. Si Pangulong Duterte nun, pagkabigay ng ayuda, wala siya dun. Tangina siya, lahat ng bigay ng bigas nandudun siya. Akala mo naman siya may-ari, akala mo galing sa bulsa niya. Diba? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Anong mga katarantaduhan anong mga kabutihan ng ginawa niyan simula nagkaroon ng krisis? Binigyan ng special powers para tanggalin yung excise tax ng ng gasolina. Ginawa na ba niya? Di ba hindi pa? Ina ninyo, pahirap kayo sa bayang Pilipinas. Talagang sabik na sabik ang mga Pilipino na matapos na tong paghihirap na to at makapag-eleksyon na. Oo, para na tayo, makaraos na tayo, mawala na tayo sa sumpa na itong pamilya ng mga magnanakaw ng mga Marcos na ito. Mga salot sa lipunan. Mga cancer ng bayan. O dapat talaga mawala na yun. So excited, yes, excited na si Inday. Excited na rin kami. Sabi ni Castro, abogada naman ang Vice Presidente kaya maiging pag-aralan niya muna ang laman ng konstitusyon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Ito ba ay like father, like daughter? Anong daughter? Anong daughter? Utang ina ka. Anong daughter? Walang daughter. Ang ina kang yabang-yabang mo, gusto mo sabihin si Inday Sara mag-aral ng konstitusyon, magbibing ka silang daughter? Daughter? Okay ng ina mo. Boba ka. Oo, wala kang para kang putang ina nagtapos sa pinakamababang paaralan ng pinakamababang paaralan. Anong daughter? Ulitin natin. Ito ba ay like father, like daughter? Daughter. Ang sakit sa bangs. Walang hiya ka talaga. Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. Pa rin sinasabi mo paulit-ulit. Wala nang yan na lang, wala nang iba. Anak na tinapay talaga, napaka-lame nyo talaga, napaka-loser nyo. Loser. Nakikipagkompetensya ka pa, wala ka namang utak. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang. Mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon. Sinagot din na palasyo ang mga pahayag ni Presidential Sister Senatora Amy Marcos. Sabi kasi ni Senator Amy, non-existent ang relasyon. Di ba? Like father, like daughter. Kanang nagyabang ka pa. Nagyabang ka pa, daughter. Sabihin mo mag-aral si Inday Sara, daughter, hindi mo pa alam bigkasin. Putang ina Claire Castro, wala kang utak. Putang ina yan, kung saan ka man pinag-aral ng magulang mo, bawiin nyo yung o USD, putang ina, bawiin nyo yung diploma nito, bobo. Ito lang ang abogado na tanga. Like father, like daughter. Ay, nako, Claire Castro, ulitin nga natin yung like father, like daughter niya. Nakakatuwa eh. Amin ang dating Pangulong Duterte na siya ay konstitusyon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Ito ba ay like father, like daughter?
Okay nang ina ka. Ay, confident ka. Oo, para kang confidence ah. Mas confident ka pa sa confidence. Ito ba ay parang like father, like daughter? Ang sakit mo sa ulo, Claire. Putang ina, kaulitin natin. Ang sarap pakinggan talaga pagka puro kabubuhan lumalabas sa bibig nitong tao na to. Iyag ni Yuse Castro. Ito ba ay like father, like daughter? Ina mo, bobo. Ang hirap mong kalaro, ang hirap mong kabanding. Puro katangahan ang ginagawa mo. Di ba, alam mo yung, hindi ko talaga maintindihan, no? O kung anong klaseng utak meron to, burak talaga eh, no? Like father, like daughter. Ano yan, si Dieter? Si Dieter Ocampo, si Daughter Ocampo ba yan? Ang inabopol. Ang saklap no na yung alam mo yun yung kaklase mo na sinasabihan kang inaasar ka ng kaklase mo tapos bungal-bungal siya. Kaya inaasar ka ng kaklase mo tapos tumae siya sa salawal niya. Ganun to eh. Ibang klase ka talaga, Claire Castro. Bilib ako sa iyo ah. Like father, like daughter. Wow. I mean, non-existent ang relasyon niya sa kapatid na si Pangulong Marcos. Higit 1 taon na rin daw silang hindi nagkikita. Kwento ni Yuse Castro, tinanong niya mismo si PBBM ukol dito matapos ang kanilang meeting sa Malacanang kanina. Pinag-isipan daw ito ng husto ng Pangulo bago siya sumagot at kinumpirmang matagal na nga raw silang hindi nagkakausap ng kapatid. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Baka naman like father, like daughter na naman yan ha. Daughter. Wala pong H yung do. D-A-U ano ba? G-H-T-E-R. Hindi po T-H-E-R yun, ha? Claire Castro, paano ka pumasa ng bar? Paano ka? Multiple choice ba ang bar exam? Di ba ang bar exam, essay type yan? I really don't get it. Sabi ko nga sa inyo, pagkausap ko to si Claire Castro, sigurado, inaaya pa naman namin to ng interview. Sasabihin ko sa kanya, okay, Claire Castro, can you spell daughter? Ang lakas ng loob magsalita, no? Ang lakas ng loob mang mata, tapos putang ina boba siya. Ibang klase. I approached the president and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 2 years. Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay... Nagbasa ka pa ng body language? Nagbasa ka pa ng body language, daughter, hindi mo alam kung paano bigkasin? Body language pa? Ang ina sigurado, mali yung basa mo dahil tanga ka. Ano ba naman, Claire Castro, bo? Suko na ako, ayoko na sa'yo. Claire Castro, ang hirap mong kalaro. Disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. Anong masasabi mo, Katrina, Maricel Halili, sa like father, like daughter? Proud ka? Hindi nyo man lang i-correct yung Yusek Claire Castro? Yusek, can you spell daughter? Pag nilagyan niya ng H, i-correct nyo naman. Pag ganyan, nagkakala, tagtatae, i-correct nyo naman. By the way, Yusek Claire Castro, it's not pronounced as daughter. It's pronounced as daughter. Ruth, binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi naman sila nagbibigay ng babala sa mga fake news peddlers. Kasunod nga ito nung bahagi ng pahayag din ni Senadora Amy na umabot sa puntong labas-masok sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi lang dyan ni Yuse Castro, alam ng NBI na kapag may nagkakalat ng fake news, automatic kung dapat imbestigahan ito. Ruth. Ay, nako. Like father, like daughter. Yak. Kadiri, putang inang administrasyon na to. Bongbong, bobo ka talaga. Bobo ka talaga for keeping this person, Claire Castro. Claire Castro bilang natin. Press Yusek natin, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa